Hello mga kabibig! Welcome back sa rin bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa palat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na tang with evidence. Naku po, mga kongresista bumabaliktad na. Naku, naghugas kamay. Nawala ang tapang at bumoto na hindi bubuksan ang box ng ITR ni VP Sara. So itong mga kongresista ito ay nasa panig na ni VP Sara. Akala namin ang tatapang nyo. Akala namin pabubuksan nyo ang box na naglalaman ng ITR ni na VP Sara at Attorney Manes Escarpio. Yun kasi ang sabi ni Redon. 'Di ba? Magkaalaman ngayong araw na to kung ano ang labas, unsealed, bubuksan. Yun kasi ang gusto namin. Sabi nga ni Congressman Marcoleta na hindi siya pipigil. Hinahamon pa nga niya si Jinky Luestro kasi hawak mo ang bit na buksan. Huwag na kayong magbutuhan, pero nagbutuhan pa rin sila. O eto kabibig, ito yung sinasabing ang tatapang ng mga kongresista pero nagbutuhan pa sila. Bakit? Kasi hati daw ang boto ng ng mga ng Justice Committee. Bakit hati-hatiin pa yan? Oo, wag na, buksan nyo na. Pakinggan nyo sila de Lima, ang galing-galing mag-explain. 'Di ba? O eto kabibig ha, pakinggan natin ang kanilang mga reaction, kanilang mga explanation kung bakit ayaw nilang pabuksan, kung bakit gusto nila din nilang pabuksan ito kabibig. Let's watch this video. Start with Benny Abante. Kailanman hindi ko po questionin ang mga legal opinion ng ating mga abogado dito. Sapagkat hindi naman ako abogado. Subalit, kahit po ako hindi abogado, hindi ako masyadong nakatulog kagabi. Oh. Kasi pinag-aralan ko ito. Ay, Kung bubuksan o hindi. Mm. Anyway, nakaharap tayo ngayon sa isang mabigat na desisyon. Isang usapin na hindi lamang susukat sa ating galing sa batas, kundi pati na rin sa ating prinsipyo at integridad. Oh, tama. Sa harap natin, andyan po yung mga income tax returns ni Vice President Sara Duterte at na kanyang asawang si Attorney Manscarpio. It is a literal and figurative, eka nga, Pandora's box na nasa pangangalaga ng House Committee on Justice. Napakasimple po ng question. Dapat ba nating buksan ang kahon na ito? Sinabi po sa Biblia, sa Luke 12:2, akin pong babanggitin sa wikang Tagalog, walang natatago na hindi mahayag at walang lihim na hindi malalaman. Naniniwala tayo sa transparency. Naniniwala tayo sa accountability. Ngunit bilang mga mambabatas, kailangan din nating maniwala sa tinatawag nating prudence o sa wikang Tagalog, tamang pagpapasya. Hindi po yung galing sa batas, kundi prudence. Mayroon tayong tinatawag na, eka nga, power of the subpoena at ang power of the purse. Sabi nga ng ilan, ang kapangyarihan ng Kongreso ay nasa itaas ng tinatawag nating legal food chain. Pero tandaan po natin, just because we can do something does not mean we should. Ulitin ko ho. Just because we can do something does not mean we should. Bakit po ako nag-aalangan? Unang-una, sa aking pag-aaral, privacy and the law. Meron tayong Section 270 ng NIRC na nagbibigay proteksyon
sa confidentiality ng mga taxpayers. Yan ang una. Pangalawa, private rights. Kasama sa usapin si Atty. Manscarpio, isang private citizen Natumbok mo. na may karapatan sa data privacy. Hindi Natumbok po siya mo. rito ang ating tinutugis bilang merong impeachable offense. Number 3, process over politics. Ang trabaho ng House ay tukuyin lamang ang probable cause. Kung may usok ba sa likod ng apoy. Ang pagtitimbang ng ebidensya at ang pagbubukas ng mga selyadong dokumento ay mas nararapat na gawin sa Senate sitting as an impeachment court. Uy, At wala gumagaling. po akong pasubali, Madam Chair, na ito ay papasa sa plenary Wow. at pupunta sa impeachment court sa Senado. Bakit kinakailangan tayo magmadali? Sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, sinasabi sa wikang Tagalog, babanggitin ko uli, Go ahead. sa bawat bagay ay may kapanahunan. Right At time. panahon sa bawat layunin sa silong ng langit. Ang paninindigan natin ay ito, sa akin, kapasyahan. Keep it sealed right now. Hayaan natin ang Senado ang magbukas nito bilang bahagi ng impeachment trial para buksan ang katotohanan sa tamang panahon ng paglilitis. Huwag natin pangunahan ang proseso para sa kapakanan ng ating legal system at ng ating bansa. Madam Chair, at mga kaibigan ko dito sa Committee on Justice, hindi mo mas maganda na may suspense? Eka May nga. suspense. Di ba? Nasuri na natin ang impeachment complaints at mga nakalakip na ebidensya. At naniniwala ako, if every congressman will just appreciate the pieces of evidence that has been talked about in this committee, hindi po malabo na ito ay magtagumpay sa plenaryo at makarating sa impeachment court. Ihain na natin, Hain nyo na. ang articles of impeachment sa Senado nang may paggalang sa batas at takot sa Diyos. Tinimbang na natin at sapat na para sa probable cause. Dito po sa Committee on Justice, tinimbang natin si Vice President Sara at nakita natin ang laki ng kanyang pagkukulang. Probable cause. Madam Chair, my dear colleagues, kaya po yan po ang aking stand. Sana po ay In fairness, ha? Yung pag-aaral ni Abante, mga sleepless night niya, parang nagbunga, pero yung confident niya na si VP Sara ay ma-impeach at itong grounds for impeachment ay papunta talaga sa Senate trial. suspense na lang natin ito Suspense na lang daw. at hayaan natin ang impeachment court ang magbukas nito. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng ating Panginoon. We've heard the legal arguments as well as the Bible verses and lessons. That's our very own Bishop Benny Abante. Now we recognize the Honorable Joel Chua. Joel Chua din ha. Thank you, pakinggan Madam natin. Chair. Madam Chair, at this point in time, ako po ay naniniwala sa argumento po at sa legal opinion ng ating kagalang-galang na Congresswoman Laila De Lima at ganun din sa ating napakahusay na Assistant Majority Floor Leader, Congressman Noy Defensor. Bakit ko po sinasabi na ako po ay sa kanila ay sumasang-ayon?
Dahil kung babasahin po natin ang ating saligang batas, specifically Section 3, Paragraph 8, Article 11 sa Accountability of Public Officer, maliwanag po dito na sinasabi, the Congress shall promulgate its rules on impeachment to effectively carry out the purpose of this section. So ibig sabihin po, tayo po ay binibigyan ng kapangyarihan ng batas, ng saligang batas na magbigay o gumawa ng ating sariling patakaran. Patukuyin po dito sa impeachment. Ngayon, sa ating pong rules, Section 7, malinaw po dito. Sabi po dito, the committee shall have the power to issue compulsory processes for the attendance of witnesses and the production of documents and other related evidence. Ito pong nasa harapan natin na ITR na selyado na galing po sa BIR, ito po ay produkto o bunga ng compulsory process na inisyu po netong committee. At yun po ay ang subpoena duces tecum. Ngayon, kung meron pong conflict sa national law at sa konstitusyon, lagi pong mananaig ang nakalagay po sa ating saligang batas. Hindi naman po tayo nagsabpina para sa isang selyadong box. Ang sinasabpina po netong committee to ay yung ITR o yung nilalaman po netong box. Kaya ako po naniniwala na tayo po ay talagang may karapatan. Subalit, for purposes of determination of probable cause, at sabi nga po ng ating kagalang-galang na congressman galing po sa 6th District ng Maynila, dapat tayo rin ay mag-iingat. Pero hindi po ibig sabihin sa pag-iingat na to ay tayo sinusuko na po natin ang ating pong kapangyarihan. So ako po ay pagpapalibang po dahil ito pong usapin na ito ay maaaring dumating din sa Senado. Dahil kung babasahin po ninyo ang National Internal Revenue Code, hindi naman po sinabi na pagdating sa Senado ay exempted na. Yun po ang kanilang magiging argumento. Pero base po dito sa ating konstitusyon at saligang batas, tayo naman po talaga ay merong karapatan. Kaya po, ako po ay i-reserve ko po ito for purposes of determination of probable cause. Tayo po ay pupunta sa hakbang ng pag-iingat. Maraming salamat po, Madam Chair. Thank you, Honorable Chua. Hakbang Now we recognize pag-iingat one na of the sila, vice oh. chairs of the Committee on Justice, Hakbang Honorable na Brian pag-iingat. Po from the FPJ Party List. Nag-iingat na sila. Madam Chair, on the motion to open the BIR sealed box, I believe transparency and justice must be fair. Commissioner Mendoza himself placed on the record the operative parameters under which the Bureau may produce the taxpayer returns, that the Bureau is authorized to furnish returns upon the request of Congress and in aid of legislation, but that any return identifying a particular taxpayer is to be received only when the committee is sitting in executive session or upon the written consent of the taxpayer. That is the framework set by Section 71 in relation to Section 270 of the National Internal Revenue Code, or RA 8424. That is the framework that the commissioner brought before this committee. The 21-4 deferral met that framework. Nothing on the record has since displaced it. We must be wary of the precedent that we set in this impeachment proceeding. However, should the impeachment proceed to trial in the Senate, I believe they will do the right thing and further investigate the documents presented by the BIR. I have faith in the integrity of the House and the Senate. This matter should be discussed when the time is right. But for now, we are merely discussing probable cause, which I believe we have sufficient evidence. The AMLAC reports referencing 6.77 billion in transactions. And for those reasons, Madam Chair, Yung transaction, hindi na I feel that naintindihan. maybe this may not be the correct time for the Not opening the of this correct box. time.
Thank you, Vice Chair po. Not the Now let us recognize the correct Honorable time. Deputy Puro na Speaker, lang not the correct Janet time. Green. Di tamang panahon. Maraming salamat, Madam Sigarin, Chair. sigarin. Madam Chair, narinig po natin yung mga brilliant legal minds sa mga miyembro ng Committee on Justice. At narinig po natin yung magkabilang panig. Let me go back to why we are all here. Andito po tayo kasi ginagampanan natin ang ating tungkulin when it comes to accountability of public officials. Kaakibat no accountability na yon ay full transparency. Kaya naiintindihan ko at ramdam na ramdam ko ang kagustuhan ng karamihan na buksan ang kahon galing sa BIR. Subalit, nung andito ang BIR, napakaklaro din na sinabi nila na tali ang kanilang mga kamay, gusto man nila subalit may mga batas na kailangan nilang gampanan. Madam Chair, the thrust of the Committee on Justice is for accountability and transparency to prevail. However, hindi pa po tayo ang korte. We are not the impeachment court. We are simply determining Ayan na the naman. probable cause based on the complaints filed Kala namin by the mini-trial kayo. complainants here today. Ang puso ko ay sumisigaw na buksan. Mhm. Subalit kung puso ko lang ang aking pakikinggan, Mhm. ay pwede itong mailagay at malihis ang dapat nating gawin. Oh, yun pala ang pinaprotektahan Our heart ninyo. can always speak, but our minds should prevail. Mm. Napakasayang ng ating sinimulan kung sa huli, hindi tayo maging maingat. Oh, naging In this mainit. line, Madam Chair, gustuhin man natin, this is not within the ambit of the Committee on Justice. Mm. I respect the brilliant legal minds. Ako po ay hindi abogado, kaya ako ay kailangang manigurado Oh. na hindi tayo magkamali. Dahil ang isang Manigurado pala. pagkakamali ay pwedeng mabasura ang lahat ng pinaghirapan ng komitibang ito. Maraming salamat, Madam Chair. In line, Bakit nyo pa pinasupina ang BIR? Bakit nyo pa pinasupina ang ITR ni na Vice President Sara Duterte at Manscarpio? Lirky kayo, pinasupina nyo ang BIR, tapos hindi nyo i-share sa pub. I-share nyo na, hinamon nga kayo dyan. Di ba nakakatawa lang, nagpapasupina sa BIR, tapos hindi na nabubuksan ang box kasi naninigurado daw sila. Ano ba naman to? Pasupina-supina lang kayo for what? with that, I just want to remind the committee members that since day one of our proceeding, we've been taking the conservative route. We've been taking the safer route because we acknowledge that we owe it to the sovereign Filipino people that this impeachment proceeding should be able to proceed and reach its conclusion. That is just for the record. Now we recognize the Honorable Congresswoman Bernadette Barbers from the 2nd District of Surigao del Norte. Good morning, Madam Chair. May clarificatory question po ako kay This is for? The question is NBI? addressed for. We are not yet on the Ano ba to NBI. si We're still on the NBI? question of Hala, whether makinig to ka naman open dyan, or not. presence of This box, would mind. you like to be called during the time of the NBI? Hala, barbers. Later. Ano, Thank presence you, of mind, Honorable eh. Barbers. Ano ba naman We will to? be proceeding to recognize the Honorable Congressman Jude Asidre from Tingog Uy, ano ba Party. naman yun si Barbers? Harap-harapan naman sila nandyan. Hindi niya alam kung anong pinag-uusapan. Ano ba naman to? Parang classroom lang ba? Ay, naku, Barbers, anong nangyari sa'yo? Ang ganda pa naman ng damit mo, ang ganda pala ng aura mo, pero hindi mo alam kung anong pinag-uusapan dyan. Baka excited lang siya tungkol sa NBI. Pwede din. Pero sana presence of mind, kasi nakaupo ka dyan. Tapos, hirap naman kung you're raising your hands, tapos your question will be for NBI. NBI is not yet entertained,
Pero ikaw yung unang magtatanong sa NBI. Presence of mind, please. Madam Chair, allow me to speak for the many who are probably listening to our proceedings today. Sa mga nakaraang pagdinig, malinaw na nakita natin na ang mga hindi pangkaraniwang financial transactions na na-flag ng AMLAC. Kasabay nito, nasuri din natin ang mga SALN kung saan inilahad ang mga negosyo at business interest ng pangalawang Pangulo at ng kanyang asawa. Batay sa mga datos na lumabas, kapansin-pansin na ang nakakarami sa kanilang mga negosyo ay hindi kumikita at sa makatuwid ay hindi maaring maging pangunahing pinagmulan ng kanilang yaman. Kung ang pahayag ng pangalawang Pangulo, Madam Chair, ay ang bawat sentimo ng kanilang yaman ay nagmula sa mga lehitimong pinanggagalingan at may sapat na dokumentasyon, mas lalong magiging mahalaga na makita at masuri natin ang mga dokumentong ito. Hindi po ito usapin ng pagdududa lamang. Ito po ay usapin ng pagtitiyak. Sapagkat ang katotohanan, Madam Chair, kapag may sabat na batayan, ay dapat hindi kinakatakutan, ito ay nilalahad. Nabanggit ko po sa nakaraang pagdinig, alam natin kung magkano ang kinikita ng isang pangalawang Pangulo. The Vice President's salary is a matter of public record. Nakita rin natin na ang mga negosyong nakasaad sa SALN ng ating pangalawang Pangulo ay palugi at hindi kumikita. Kaya hindi maaring maging sapat na pinanggagalingan ng mga malalaking yaman. At bagamat walang dineklarang cash deposits, nito nakaraang pagdinig kinumpirma ng AMLAC ang 18 suspicious transaction mula sa kabuuang 6.7 billion covered transactions. Ito ay malinaw na pagpapakita na may mga bahagi pa ng kwento na kailangan pang punuan. Kaya Madam Chair, mahalaga na maihambing natin ang lahat ng ito, yung SALN, ang mga na-flag na transaksyon, at higit sa lahat sa mga income tax returns sa isinumite ng Bureau of Internal Revenue. Doon lang natin makikita kung magkakatugma ang kita, ang ari-arian at ang galaw ng salipi. Doon natin masusukat ang sinasabing lehitimong pinanggagalingan ay may konkretong patunay. Madam Chair, hindi po natin ito masasagot sa mga paliwanag lamang. Hindi po ito matatapos sa mga pahayag. Ang katotohanan ay nasa mga dokumento at ang tanging paraan para maabot ito ay ang pagbubukas, pagsusuri at paghahambing ng mga ito. Sa huli, Madam Chair, kailangan nating buksan ang mga dokumentong ito hindi para maghanap ng mali, kundi para maghanap ng katotohanan. Hindi para manghusga, kundi upang makapagbigay linaw, lalong-lalo na po sa mga miyembro ng kumiting ito. Hindi para magdulot ng ingay, kundi para maibalik ang tiwala sa prosesong ating ginagawa. At kung ang lahat ay tunay na ayon sa batas, ang pagbubukas ng mga dokumento ang siyang pinakamalinaw at pinakamalakas na panunay nito. Kaya kung walang itinatago, Madam Chair, dapat walang ikikinakatakot. Kaya po sinususugan ng kinatawang ito ang panukala ng kagalang-galang Leila de Lima na buksan ang mga dokumento at hayaang magsalita ang katotohanan. Maraming salamat po. Oh, there you go. May mga gusto ding buksan. Pero shock ako kay Chel Jokno. Ito kabibig Kay Chel Jokno ayaw yung pabuksan. Ayaw ito, si Chel Jokno. Ito Chel Jokno. Ako'y naniniwala na may kapangyarihan ng Committee on Justice na buksan yung kahunayan. But to me, the crucial question is, kailangan ba natin buksan? Yan na. The question is in relation to the determination of probable Yan cause. na. And if we are talking about probable cause, para sa akin ay nandyan na ang ebidensya. Sapat na yan para makapag-determine na tayo kahit hindi natin bubuksan yung kahunayan.
Meron pong kasabihan sa batas sa ex abundante cautela, with extreme caution. And out of the abundance of caution, I believe that it would be more prudent for us to leave this to the Senate to decide whether to open the Ako. box or not. Thank you, Madam Chair. Kong Chan? But to me, Sino pa ba convinced dito? to unseal. Ito. Si I'm quite Dirigo. sure that the committee will be convinced to unseal Convince the ha. box Hapon to. next week. No? Kasi katulad po ng binanggit natin, alam po ninyo, we are not requesting BIR to give the documents to us. This is not in aid of legislation. It is an impeachment proceeding undertaking a compulsory process of subpoena on the BIR. They must comply. So magkaibang proseso po yun. And again, following this logic, their logic, even if it leaves the House proceedings and goes into Senate trial, alam po ninyo, paano bubuksan ho ng Senado yun? Kung yun ho yung posisyon ng BIR. Hindi ho ba? Pagka ho ganun yung posisyon ng BIR, dahil hindi naman po in aid of legislation ang Senate impeachment trial, edi hindi rin po pwede buksan. Ganun po ba yung gustong sabihin po ng BIR? So, I'm quite certain we will unseal the box next week. Oh. Dahil Quite certain siya nga bubuksan ang box, Box. next week. Investigation. Conference yung kanina pong Yan. Oh. Pero alam nyo ba si BP Sara? Nag-enjoy lang. Nag-ribbon cutting si BP Sara. Pero sila, grabe. Oh. Yung BP Sara, nag-ribbon cutting siya. 'Di ba? Hindi bothered si BP Sara, in fairness mga kabibig. Ha? Hindi siya bothered. Nag-ribbon cutting siya. So yun nakabibig ang ating Dislibak-libak for today. Pero may maganda pa rin kabibig. Itong si itong si Marcoleta talaga, ang galing. Ang galing magsalita ni Marcoleta kabibig. With Kung napakinggan nyo na ba si Marcoleta? Ay, sobrang galing. Magandang araw po. Kinamon Gina. si Jenky. Si Jenky ba? Sige. Ito si Marcoleta. Last na to si Marcoleta. Pakinggan natin si Congressman Paulo Marcoleta. Hawak ang beat ni Jenky pero hindi mapabuksan ang box. Go. Magandang araw po, Ginang Madam Chair at sa mga Ginang Madam Chair. kapita-pitagang miyembro ng komite na ito. Kapitagan. Marahil ay inaasahan nyo na ako po ay magbibigay ng manifestasyon para tutulan ang pagbubukas ng box na yan mula sa BIR. Ang katunayan po, ako po ay hindi tututol. Di ba? You may go ahead and open it all you want. Sabi nga ni Madam Chair, Hawak mo ang beat. hawak niya ang beat. Sino ba naman ako para pigilan ito? Sabi nga ng kanta, huwag mong bibitawan. Huwag niyo nang bitawan yung box. Tama. So I dare the committee to open the box, but with a caveat, siguraduhin niyo po na hindi kayo nakalalabag sa batas. At sinabi rin po ni Popoy sa pelikula, I deserve an explanation. I deserve an acceptable reason. Siguraduhin niyo po na kung bubuksan niyo yan, meron po kayong acceptable reason na naayon sa batas. At ako po ay kaisa niyo rin sa komite na ito sa paghahanap ng katotohanan. So yun kabibig, galing ni Marcoleta. So, yun lang po kabibig ang ating Dislibak-libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news ating pag-usap-usapan. Grabe, nakakabilib si Marcoleta. Di ba? Tingnan mo, supalpal si Jinky Luistro. Jinky, ano ba? Hawak niyo mo ang beat pero hindi mo kayang mapabuksan ang box. Ang iba, mga kongresista, parang bumabalik ka, naghuhugas kamay. Gusto nilang buksan, pero ang kanilang puso gustong buksan. Sabi ni Garin. Pero ang isip ko, parang nakakatakot. Baka back to zero tayo nito Of course. Diba? So yun kabibig, parang nabaliwala ba yung pagsupina nila sa BIR? Hindi na, supalpal sila kabibig. At talagang nanalo ang BIR. Sabi ng BIR, in aid of legislation or executive session, pwedeng buksan or kung nandyan ang presidente. Pero
Hindi naman ito impeachment trial. Chine-check nyo lang kung meron bang probable cause. Ngayon, nagbago ang mga isip ng kongresista na kailangan pa ba natin yan? Sa dami-daming mga dokumento, kailangan pa ba natin ng BIR-ITR? Yun ka, bibig. Ay, nako. Bye everyone. See you next time.